O eto na mga mama, wala nang intro-intro, magtakal agad kayo ng 4 na cups ng all-purpose flour. Samahan nyo na rin ang 4 na cups na cassava flour. At para naman dumagdag ang tamis ng inyong buhay, 6 na cups ng asukal. Haluin nyo munang mabuti para naman mag-incorporate ang 3 nating main ingredients. O spell incorporate, basta haluin nyo mabuti. Pag nag-rumble na yan, lagyan nyo na agad ng 12 cups na tubig. Pero kung gusto nyo ng medyo malambot na kutsinta ay magdagdag lang kayo ng 1 cup na tubig. At para naman madagdagan ang kulay ng inyong buhay, maglagay lang ng 8 tablespoon ng atswete. Ito yung pinagbabara ng buto ng atswete. Kung kontento na kayo sa kulay niyan ay okay na yan. Kung gusto nyo naman dagdagan ay okay lang din naman. Pagkatapos yan ay halu-haluin nyo lamang ng mabuti. Pagkatapos ay sasalain na natin ang ating mixture para mawala ang mga pagkabubuo ng harina at lagyan nyo na rin ang 4 na tablespoon ng lye water. Pagkatapos nga nito ay tatakal-takalin ko na ito. Ang pangtakal ko nga palang ginamit dito ay 1/4 cup. At ang akin namang ginamit na molder ay large. Habang tinatakal ko nga ito ay nakaredy na yung steamer ko na may pinakuloang tubig. Pakukuluan ko lang ito ng 30 minutes. Siguraduhin po natin na 30 minutes dahil minsan magiging mapait ang kutsinta kapag hindi pa siya lutong-luto. Pagkalipas nga ng 30 minutes ay luto na ang aking kutsinta at inaalis ko na siya sa kanyang molder. At kitang-kita nyo naman napakabilis niyan tanggalin sa kanyang molder. Ang tips ko nga pala sa inyo, bago nyo ilagay yung mixture ng kutsinta ay langisan nyo po muna yung inyong molder. Sa ganung paraan ay mabilis nyong matatanggal ang kutsinta sa kanyang lalagyan. Hindi kayo mahihirapan. At ayan na nga, pak! Napakakinis ng ating nagawang kutsinta. Sana all makinis. Oops, disclaimer lang, kutsinta po talaga yan, hindi yan kojik ha. At nung lumamig na nga yung kutsintang inalis ko sa kanyang molder ay ginadgaran ko na nga pala ito ng cheese. Wag nyo pong lalagyan ng cheese na ito po ay mainit dahil malulusaw po ang inyong cheese. Pwede rin naman na toppings nitong kutsinta ang nyog. Pwede rin naman yung yema sauce. Depende pa rin naman yan sa gusto ng customer. Ang sukat nga pala ng bilao na ginamit ko rito ay small size lang. 50 pieces nga na kutsinta ang magkakasya dito sa small na bilao. At ang presyo ko nga pala dito ay 300 pesos. Ito po ay sarili kong presyo. Nakadepende naman kasi ang magiging presyo nito sa inyong costing. Meron naman kasi mga lugar na mura lang ang mga bilihin at meron din namang mahal. Kaya kayo na ang bahalang mag-adjust kung magkano ang ipipresyo ninyo sa ganitong small size na bilao. Kung may iba pa po kayong katanungan ay mag-comment lang po kayo dito sa aking video.